Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Draft resolution para i-dismiss ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma pero pinabulaanan ng ilang senador. State of emergency idineklara sa Northern Samar dahil sa epekto ng San Juanico Bridge Rehab. Truck driver na sangkot sa aksidente sa Batasan San Mateo Road nagpositibo sa iligal na droga. At Gilas Pilipinas 3x3 Under-23 Women's Team pasok sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Kinumpirma ni Senador Amy Marcos at Senador Jinggoy Estrada ang patungkol sa draft resolution na kumakalat sa mga media sa Senado. Layo nitong i-dismiss ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Matapos ang palitan ng argumento sa plenaryo ng Senado nitong Lunes kung masisimulan pa ba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumalat naman ngayon sa media ang papel na mistulang draft resolution upang i-dismiss ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala itong resolution number at petsa. Laman ng papel na bigo umano ang Senado na simulan kaagad ang trial matapos maitransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, gayong atas ito ng konstitusyon. 100 araw na ang lumipas, idagdag pa na sa ilalim ng Senate rules hindi rin maaaring itawid sa susunod na Kongreso ang mga usaping nakabinbin sa kasalukuyang 19th Congress. Ang mga dahilang nabanggit ang siya ring ipinupunto ng kampo ni VP Sara. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Rep, yung lawyers ko na lang magsalita ma'am kasi papagalitan na naman ako nila. Ayon kay Senadora Amy Marcos, pangatlo na ang ganitong draft na kanyang nakita. Lahat anya naghahanap ng pinaka-naaayon sa batas na hindi mabubutasan ang resolusyon. Ani naman ni Senadora Cynthia Villar, wala pa itong nakikitang ganoong draft, habang kinumpirma naman ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakatanggap ito ng kopya. Kalaunan, kinumpirma ni Senador Bato de la Rosa na galing sa kanya ang draft resolution. Gayunman, ayon kay Senate President Cheese Escudero, wala rin itong saysay kung ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan. Kinuwestiyon ni na Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagkakatalaga ni Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Torres sinagot naman ang pambabatiko sa kanya. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Hindi congratulations kundi pambabatikos ang inani ni Police General Nicolas Torre III mula sa magkapatid na Duterte kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Sa magkahiwalay na interview sa The Hague, Netherlands, sina Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte, kwinestyon ng dalawa ang pagkakapili kay Torre bilang bagong PNP Chief. Maalalang si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso na nagresulta sa pagkakakulong nito ngayon sa detention center ng International Criminal Court. Para kay VP Sara, walang magiging magandang kahihinatnan ang pamumuno ni Torre sa PNP. Lalo't lumabas niya sa isang investigasyon ng Senado na may mga nalabag na batas si Torre nang arestuhin ng dating Pangulo. In the same way, na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer. So bakit mo naman gagawing chief of police? So masyadong sketchy yung decision. Para naman kay Mayor Baste, hindi deserve ni Torre ang kanyang promotion. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Tama! Pabor-pabor-based
promotion ni. Tahasan namang sinagot ni Torre ang mga patutsyadang yan sa press briefing kanina sa Malacanang. Okay, I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang Chief PNP. Okay? So, anong rango ng unang Chief PNP at anong rango ko bago ako naging Chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first Chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Iginiit rin ni Torre na ang ombudsman ang siyang magdedesisyon kaugnay sa legalidad ng ginawang pag-aresto kay former President Duterte. Matatanda ang isinumite ng Senate Committee on Foreign Relations sa ombudsman noong Mayo ang resulta ng investigasyon nito sa naging papel ng ilang opisyal ng pamahalaan sa umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Isinailalim ang lalawigan ng Eastern Samar sa state of emergency para maibsan ang epekto ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Nagbabalik si Michelle Giliang para sa report. Opisyal nang nagdeklara ng state of emergency ang Eastern Samar dahil sa epekto ng mga paghihigpit ng San Juanico Bridge. Mas tumitindi na kasi ang epekto nito sa supply ng produkto at transportasyon sa probinsya. Inaprobahan ang deklarasyon sa isang special session ng Sangguniang Panlalawigan nitong Lunes, June 2. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na sinang-ayunan ng lahat ng board members. Ayon sa PDRRMC, mapapabilis ng deklarasyon ang paghahatid ng ayuda at serbisyo sa mga apektadong komunidad dahil magkakaroon na ng access ang provincial government sa Quick Response Fund nito. Nitong Mayo, sinimula ng rehabilitation ng San Juanico Bridge kaya hindi muna pinapayagang dumaan ang mga sasakyang may bigat na higit 3 tonelada. Ito'y matapos matuklasan na humina na ang estruktura ng tulay na higit 50 taon na ang nakalipas ng maitayo. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Nagpositibo sa iligal na droga ang driver ng trailer truck na umararo sa 5 sasakyan kamakailan sa Batasan San Mateo Road, kung saan 3 dito ang namatay. Sa pahayag ng Quezon City Police District, isinailalim sa alcohol breath analyzer ng LTO at drug test ng QCPD Forensic Unit ang driver ng truck na si alias Eruel. Nagnegatibo naman ang driver sa alcohol test pero nagpositibo naman ito sa iligal na droga. Dito na ininspeksyon ang truck na sangkot sa aksidente pero wala namang nakitang iligal na droga o drug paraphernalia. Nahaharap ngayon sa reklamong Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ang driver ng trailer truck. May 28 nang araruhin ng 10-wheeler truck ang 5 sasakyan sa Batasan San Mateo Road kung saan 3 dito ang namatay at 7 ang sugatan. Sa sports balita, World Cup bound na ang Gilas Pilipinas 3x3 Women's Under-23 team matapos makuha ang kampyonato sa ginanap na FIBA Under-23 Youth Nations League 2025 sa Doha, Qatar. Dinomina ng Women's Under-23 team ang Qatar, Singapore at Chinese Taipei para itanghal na kampyon sa nasabing torneo. Nakuha rin ng grupo ang spot sa World Cup na gaganapin sa Setyembre sa Xiong'an, China. Nanguna para sa Gilas U23 ang mga collegiate standout na sina Shelo Pagdulagan, Christine Cayabyab, Casey De La Rosa at Cheska Apag. Nasungkit naman ng Gilas Pilipinas Under-23 men's team ang 3rd place. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.